Assalamualaikum and good day to all of us. Good day classmates, good day ma'am. I'm Soren Salikbayangan from group number 3. And this day, I'm going to discuss the Philippine economic landscape in the present time. So, when you talk about the Philippine economic landscape in the present time, the Philippine economic landscape remains to be the springboard of question when economic development is the focuses of discussion. The leaders of this nation aim greatness for the Filipino people, especially during the time of election. So ito guys ay ang kalagayan pang-ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ito guys yung kalagayan ng ekonomiya sa ating bansa. Ang kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling bukal ng mga katanungan tuwing pag-unlad ng ekonomiya ang sentro ng talakayan. Ang mga pinuno ng bansang ito ay naglalayong makamit ng kadakilaan para sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa panahon ng halalan. Ang kanilang tapat na intensyon na pagbutihin ang kalagayan ng ekonomiya, ang kanilang isinisigaw na panawagan sa nagpatalsik sa kanila sa kapangyarihan, subalit sa kabila ng maraming pangako, nananatiling mahirap ang mga Pilipino. You know guys, ba't nagkakaganyon? Alam naman natin na yung ibang tumatakbo bilang isang senator, bilang isang tumatakbo bilang isang politiko, marami silang matatamis na salita. Like for instance, yung pangako ni Senator Alan Peter Cayetano yung halalan 2022 as a senator. Nangako siya na pag siya ang manalo bilang isang senator sa halalan 2022, bibigyan niya ang mga Pilipino o mga kababayan nating mga Pilipino na 10,000 kada pamilya. So, alam naman natin guys ang nangyari. Nang na-appoint na, nalaman na nanalo talaga si Alan Peter Cayetano as a senator, ang kanyang mga pangako ay bigla na lang napako. Another example, yung pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nung siya ay tumatakbo as a president of the Republic of the Philippines, ipinangako niya na pag siya ang manalo being president of Philippines, magiging 20 pesos na lang ang 1 kilong bigas dito sa ating bayan, which is ang bayan Pilipinas. So, alam naman natin guys, na nung nanalo si Bongbong Marcos, wala pa rin. Ang kanyang mga pangako, biglang napako. Two important factors hinder our growth as a nation. Number 1, poverty is the making of its people and the kind of leaders that holds the wheels of economic fortune. The number 2, population explosion is another factor that contributes to the poverty of our nation. So, sa poverty is the making of its people and the kind of leaders that holds the wheels of economic fortune. Ito ay ang kahirapan ay gawa ng mga tao nito at ng uri ng mga pinuno na humahawak sa gulong ng pang-ekonomiya o kapalaran. Ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ay nangingibabaw pa rin ang kahirapan at ang di makatarungang pamamahagi ng yaman. Ang kita ay nasa kamay ng ilang oportunista, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tradisyonal at pamilyang politiko habang sila ay nag-iipon ng yaman sa pamamagitan ng graft at korupsyon. Alam naman natin guys, na sa generation ngayon, yung flood control na kinuha, example ko na lang ay si Sara Diskaya at saka si Ko. Imbis na tayo ay nagbibigay ng tax buwan-buwan, araw-araw, kinukupit ng mga politiko o mga namumuno sa ating bansa ang pera natin at ito ay kanilang binubulsa. Kinukupit ng mga buwaya ang mga tax na ibinibigay ng mamamayang Pilipino at ito ay binibili nila sa pangsarili nilang mga luho. Like for instance guys, si Sara Diskaya. Alam naman natin na si Sara Diskaya ay bumili siya ng luxury car na nagkakahalaga, if I'm not mistaken, is 48 million pesos.
So, para saan yung luxury car niya? Para lang sa dahil gusto niya yung payong doon na free. Let's proceed guys to the factors in determining economic growth. The following factors are contributory determinants to our slow growth in economic development as nation. So, number 1, the Filipino values and culture. Letter A, love for imported products. The country's colonization for centuries has developed in the Filipinos a culture of dependence and love for foreign products. We still feel the imported products are superior in quality, and we look upon our own products in inferior. So, ang ibig sabihin nito guys ay ang pagpapahalaga at kultura ng mga Pilipino. Letter A, pag-ibig sa mga imported na produkto. Ang pagiging kolonya ng bansa sa loob ng maraming siglo ay nagpapaunlad sa mga Pilipino ng isang kultura ng pagdepende at pag-ibig sa mga banyagang produkto. So, like for instance guys, yung mga produkto ng made in China, made in Japan. So, ano nga ba yung mga produkto ng made in Japan? Like for instance, yung mga Toyota, yung kanilang product na mga brand new car, pati yung mga Yamaha, ang kanilang product na mga Honda, ganyan. So, alam naman natin, ang Honda, Yamaha, Toyota ay made in Japan. So, dahil tayo ay napaibig na sa produkto ng mga banyaga or taga-ibang bansa, mahal natin ang kanilang mga produkto. Example guys, yung Apple. Alam naman natin na ang Apple na brand o mas popular ngayon as a iPhone ay nagmula talaga sa Amerika. So, dahil tayong mga Pilipino, napamahal na tayo sa kanilang produkto, halos karamihan ngayon sa mga kabataan ay gumagamit na ng iPhone or Apple na gadgets. So, let's proceed guys sa letter B. Our values of bahala na. A true Filipino entrepreneur will not put his destiny in the hands of the bathala. He must act with strong determination and push for the development of his ideas. Innovation and the creation of more goods and services are in the hands of an entrepreneur who has the ability to make new and innovative products or create a new channel of their distribution. So, ang ibig sabihin ng letter B guys ay ang pagpapahalaga sa bahala na. Ang isang tunay na Pilipinong negosyante ay hindi ilalagay ang kanyang kapalaran sa kamay ng bathala. Siya ay dapat kumilos ng may matibay na determinasyon at sulong ang pagpapaunlad ng kanyang mga ideya. So, pag ikaw ay nag-start bilang isang negosyante o kaka-start mo pa lang gusto mong itry magnegosyo, dapat may lakas ka ng loob kasi ang pagninegosyo ay parang sugal yan. Pwedeng manalo, pwede kang matalo. So, halos karamihan ngayon nasabi na bahala na kasi yung ibang mga negosyante sinasabi nila na bahala na si Batman, yan ang saktong kataga. So, dapat guys, always remember, pag ikaw ay nag-start magnegosyo, isipin nyo palagi na may lakas kayo ng loob upang makamit ang tagumpay ng iyong negosyo. So, let's proceed sa letter C guys. Sa letter C, alam nating mga Pilipino na maraming matatamaan dito. Sino pa ba tayo? Nasa Pilipinas tayo. Letter C guys is our crab mentality. So, the crab mentality is the action of people to pull down others who are about to get out of the verge of poverty and reach for their success. Enviousness is the making of people who could not think better for himself. There are many of us who destroy others, yet when we look at the mirror, we are not better than them. So guys, gaya ng sinabi ko, nasa Pilipinas tayo. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, pag ikaw ay umangat, may tao talaga nahihila sa iyo pababa dahil sila ay inggit. Take note, kapag inggit, pwedeng pumikit. Pumikit na lang kayo. So, when you talk about a crab mentality guys, ang crab mentality ay ang kilos ng mga tao na hihilahin pababa ang iba na malapit ng makaahon or malapit ng maging successful, makamit ang kanilang tagumpay.
Inggit ay gawa ng mga taong hindi makapag-isip ng mas mabuti para sa kanilang sarili. Marami sa atin ang sumisira sa iba, ngunit kapag tumingin tayo sa salamin, hindi tayo mas mahusay kaysa sa kanila. So, alam naman natin guys, na dito sa Pilipinas, imbis na malapit mo na makuha ang successful, pag ikaw ay naging successful, may mga tao talaga na i-judge ka at hihilain ka pababa. So, let's proceed guys sa letter D. D is the mañana habit, or mamaya na or bukas na is a culture that is brought to us by the colonizers who were fond of siesta after lunchtime. We take time in stride wasting, and the real entrepreneurs do not believe in siesta as they keep working until things are done according to their plan. So guys, sa letter D naman ay ang mañana habit, or ang mamayana or bukas na, ay isang kultura na dinala sa atin ng mga mananakop na mahilig sa siesta pagkatapos ng tanghalian. Nag-uubos tayo ng oras nang walang ginagawa. Ang mga tunay na negosyante ay hindi naniniwala sa siesta dahil nagpapatuloy sila sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang mga bagay-bagay ayon sa kanilang mga plano. Let's proceed guys sa letter E, the value of time. Relative to the above discussion is our lack of value to the precious time given to us 24 hours a day and 364 days in a year. So, we are always late in the start of the program, coming to our classes, attending to office, work appointment, and even important meeting and appointment. We take all the time in our hands, not thinking that the meaning of the progress rests in our value of the precious gift on time. So guys, sa letter E naman ay ang halaga ng oras. Ito ay kaugnay ng talakayan sa itaas, ay ang ating kawalan ng halaga sa mahalagang oras na ibinigay sa atin. 24 oras sa isang araw at 364 araw sa isang taon, or whole 1 year. So, lagi tayong huli sa pagsisimula ng programa, pagpasok sa ating mga klase, pag-attend sa trabaho, sa opisina, at maging sa mga mahahalagang pagpupulong at appointment. And, kinukuha natin ang lahat ng oras sa ating mga kamay, hindi iniisip na ang kahulugan ng pag-uunlad at nakasalalay sa ating pagpapahalaga sa mahalagang regalong ito ng oras. So, always remember guys, ang oras, habang may oras, gamitin natin ang oras na yon upang maging successful tayo. Huwag maging tamad dahil ang isa sa pinakamahalaga sa buhay natin dito sa mundo ay ang oras. So kapag ikaw ay tamad, take note, habang may oras, may pag-asa. So let's proceed guys sa letter F. Our values of HIA. Maraming matatamaan dito sa atin. Pilipinas ka pa? HIA could be a positive value in dealing with business condition. It could be a propelling reason for us to create better service and proper dealing in business transactions. And there are still many of us who make shortcuts in business dealing. Goods in its face value but with hidden agenda of fraud and deception. Sa letter F naman guys ay ang ating pagpapahalaga ng HIA. Ang HIA ay maaaring maging isang positibong pagpapahalaga sa pagharap ng kondisyon ng negosyo. Maaari itong maging isang nagtutulak ng dahilan para sa atin na lumikha ng mas mahusay na serbisyo at tamang pagkikitungo sa transaksyon ng negosyo. Marami pa rin sa atin ang gumagawa ng mga shortcuts sa mga pakikipagnegosyo. Maganda sa panlabas na halaga, ngunit may nakatagong agenda na pandaraya at panliling lang guys. So guys, proceed na tayo sa last letter, which is ang letter G. Fiesta and social occasions. The celebration of fiestas of saints that we inherited from the Spanish colonizers could be another factors in the slow development of our economy.
People, especially in the country side, would have all their savings spent in a day of the fiesta, entertaining guests, only to find out the next day that there is no more rice to feed their children. So sa letter G naman guys ay ang fiesta at mga okasyong panlipunan. Karamihan gumagawa nito sa atin sa Pilipinas ka pa. Ang pagdiriwang ng mga piyesta ng mga santo or na minana natin mula sa mga mananakop na Kastila ay maaaring isa pang salik sa mabagal na pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang mga tao, lalo na sa kanayunan, ay ginagastos ang lahat ng kanilang ipon sa isang araw ng piyesta. Nagpapasaya sa mga bisita at pagkatapos ay malalaman na kinabukasan ay wala na palang bigas na ipapakain sa kanilang mga anak. So, take note guys, reminder guys, kapag may okasyon or mga piyesta, pwede ka pa rin mag-celebrate pero huwag ubusin ang iyong pera. Remember, may bukas pa guys, paano na lang kung imbis na ginasto mo yung pera mo sa mga piyesta or sa mga malalaking okasyon, ay inegosyo mo na lang. Ganito guys, kapag ikaw ay may pera, lagi nating tandaan, ipunin natin ang ating pera, huwag padalos-dalos sa pagbibitiw ng mga ating pera. Isipin natin kung paano ito lalago ng lalago. Inegosyo mo yan dahil kahit nakahiga ka pa, kapag umunlad na ang iyong negosyo, tsak, I swear to God, patuloy pa rin ang income sa iyong buhay kahit nakahiga ka pa. Tatawagan kanila na, sir, meron bang ganyan? Dahil ang tao, remember guys, hindi tayo mabubuhay pag tayo ay umasa lamang sa gobyerno. Take note, sipag at tiyaga, tsak, naaasenso ka. And that's all. Thank you. Again, I'm Soren Salikbayangan from Group 3. Thank you, ma'am.